Nga pala mga idol, nandito tayo ngayon sa ating computer ay bibigyan natin ng katuparan ang kahilingan ng ating isang idol na si Marion Roca. At ang sabi niya, Sir, sana magkaroon ka ng video about sa pagtanggal ng mga background sa logo at iba pang mga tips para makabuo agad ng design. Kaya yun po ang kanyang mensahe. Kaya dito sa video na to ay mag-share po ako sa inyo kung paano magtanggal ng mga background at same time yung mga fonts sa background at kung paano rin i-replace. Kaya yun po ang may share ko sa inyo. Kaya sa mga aspirant na gustong matuto, stay tuned lang kayo at abangan natin ang ating video para makapagbigay ng kunting gabay. Ang unang step natin gagawin, i-unlock lang natin ang file, tapos hanapin natin ang quick selection tools at i-drag natin, at kung sakaling hindi na select lahat, puntahan lang natin sa may bandang taas, may tatlong naka-check. Yung bandang gitna, yung contiguous, ay i-uncheck natin at i-drag natin uli yung fake natin para maalis lahat yung white na background. Ayan po, transparent na po. Ayan po, ganyan lang po kabilis. Ang unang step po ay yung file, i-unlock po ang file. Tapos hanapin natin yung channel sa may tabi ng layer. At kung hindi nyo makita, buksan nyo yung Windows, tapos i-check nyo yung channel. Doon makikita nyo. At pag nakita nyo na naka-check, ay makikita nyo RGB. Piliin nyo yung kulay red, green, or blue. Ako pinili ko blue. Tapos i-right click, i-rename kung anong gusto nyo rename. Pag na-rename na, ay punta kayo sa bandang taas, hanapin nyo yung label. Ayan, hanapin nyo yung label. Tapos diyan kayo mag-adjust from light to dark. I-adjust nyo po yan from light to dark hanggang sa makuha nyo yung gusto nyong kulay na timpla. Sundan nyo lang yung timplang ginawa ko. Ayan, pag okay na yan, punta kayo sa may brush tools, tapos ilagay sa yung normal sa multiply, tapos 100% yung mga setting sa taas. At yung brush tools ay lakihan nyo. At paglakihan nyo, lilinisin nyo yung white na foreground set. At pag nalinis ay ipalit naman yung background na itim. Tapos linisin ang bawat kanto na may puti. Pagkatapos ay iselect nyo, itapat yung cursor. Tapos control, at pag na-select na, lipat kayo sa layer. At mask nyo. Tapos invert nyo, control I. Ayan, tapos punta kayo sa place. I-place nyo yung background na gusto nyo. Pag naka-place na yon, i-resize nyo hanggang sa ito ay lumapat. At ilagay nyo parang siya ang background. Ilipat nyo yung baba sa taas. Ayan, naging background na siya. Ayan. Ang gagawin po natin ay bubuksan natin ang file para makita ang project natin. Ayan. Tapos gamitan natin ng lasso. Ay try natin na gamitan ng fill content aware. Ayan. Pag na-select na siya, punta tayo sa fill, tapos content aware. At anong resulta ay hindi siya perfect. Nawala yung puno. Ayan o. So hindi siya perfect. Kaya ito yung pinakabagong technique na gagawin natin. I-double click natin yung tapos duplicate. Tapos isi-save natin yung isa. At i-adjust natin yung isa sa select ng channel. Kung wala yung channel, hanapin sa Windows. May check na channel doon. At ang piliin RGB green. Ang pinili ko ay blue. Yung blue ay ang gagawin kong selection. Kaya right click ko siya, tapos rename. Yan ang file na gagamitin ko. Yan ang i-adjust ko. Pag na-rename ko ay puntahan ko yung file, hanapin ko yung label, i-check ko muna, hindi siya naka-select.
file level, tapos isi-select ko na yung level na light to dark hanggang sa ito ay sundan nyo kung ano yung ginawa ko. Ayan, tapos nakita nyo, pupunta ko yung brush para i-adjust ko yung size ng brush. Tapos pag na-adjust ko na yan ay from normal to multiply, lalagay ko siya sa multiply. Tapos yung foreground ko ay itim para linisin ko yung makikita kong white sa kanyang kapaligiran. Ayan. Tapos sa may foreground ay yung background, ililipat ko yung white para linisin ko rin yung white. At kung napapansin nyo ay may itim, ikaklik ko yung itim, sabay control at magsiselect siya, sabay bukas ng layer, tapos imamask ko yung copy. Yan, pag namask ko yung copy, punta ko sa select modify, kukulayan ko muna ng itim. Ayan, pag nakulayan ko ng itim, isi-select ko na siya. Pag na-select ko siya, punta ako sa modify, tapos puntahan ko yung modify. Paglipat sa modify, expand number 3. Ayan, tapos pag na-select na, nag-expand na, lipat yung original file, punta sa select fill, content aware, boom, ayan na, invisible na siya. Ganyan lang po ang bagong technique natin na paggamit ng content aware. Kailangan po ay kitang-kita pa rin yung background. Ayan po, kulayan ko ng puti at para may balik sa dating anyo. At yung font na yan ay gagawin na lang natin siyang magsisilbing signature na lang siya. Pwede natin siyang galaw-galawin at ilipat sa gilid. Ayan, kung mayroon kayong client na ganyan ang gusto niya, ililipat, ganyan, pwede nyo mailipat kahit sa mga ang background nyo ay di kulay, madidilim. Ayan, ayan po, nalipat na po siya, naging transparent na po yung fonts. Ganyan po yung ating bagong natuklasan sa Photoshop. Kaya sinishare ko po sa inyo, sa mga aspirant na pwede nyo pong sundan ang ating ginawa.